Ang akala na si Manalo ay kumikilala tunay na Diyos, pati na ang kanyang mga ministro. Ito po ang ating patunayan o patutunayan sa inyo na si Manalo hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Tiyak na maraming magugulat o mabibigla sa ating mga pahayag, lalo na ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kung meron pong nanonood sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, nawa sana iparating nyo ito. Kung sa tingin ninyo yung mga kinikilala ninyong mga ministro o mga tagapagturo, may talino sa Biblia. Kung may talino po sila, naghahamon po ako ng debate o diskusyon. Ako po si Renato Miranda Pasukin. Narito po sa Milan, Italy. Ang telephone number ko po ay 339-2925-992. Nakatira po dito sa Via Morgantini, number 25, Milan, Italy. Wala po akong pinipili sa mga ministro ni Manalo, kahit na sino sa kanila. Kaya ganyan po akong nagpapakilala sa tunay na pangalan, Renato Pasukin, ang alias Kubong. Hindi po ako nagtatago, kaya lang nasa Milan, Italy po ako. Bakit natin nasasabi na si Manalo hindi po kumikilala sa tunay na Diyos, pati na ang kanyang mga ministro? Paano po ba ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano po ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos? Kinakailangan magagawa mo yung utos. Tuloy natin. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kapag meron pong nagpapakilala, kami po makadiyos. Kumikilala sa tunay na Diyos, pero hindi mo magawa yung utos ng Diyos, sinungaling ka. Sino ang kinikilalang Diyos ng mga sinungaling? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 44. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito. Ang diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Ito'y kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino po ang dinidiyos ng mga sinungaling? Ang diablo. Paano po makikilala yung sinungaling? Ang sabi niya, kumikilala siya sa Diyos, sa tunay na Diyos, pero hindi niya magawa ang utos ng Diyos. Kapag ang isang tao nagpapakilala na kumikilala sa Diyos, pero hindi niya magawa yung utos ng Diyos, sinungaling. Ang dinidiyos niya, ang demonyo. Ano po ang isa sa mga utos ng Diyos? Paborito po ng Iglesia ni Manalo, 2 Korinto 9:7. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ano po ang isa sa mga utos ng Diyos?
magbigay ang bawat isa. Ano po ang ibibigay? Abuloy. Sa Ingles, donasyon. Sa ibang termino po ng donasyon, limos. Kung babasahin po natin, aklat po ng Mateo Kapitulo 6, mas maganda po basahin natin. Kasi po, ang akala po ng Iglesia ni Manalo, yung mga abuloy nila hindi po limos. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Aklat po ng Mateo, sa magandang balita Biblia po. Kung anong nakasulat dito, 6, talatang 1 hanggang 4. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ano po ang isa sa mga mabuti? Babasahin ko po sa inyo bago ko itutuloy ang basa. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, kung ano po ang isa sa mga mabuti. 13:16. Sapagkat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Ano po ang isa sa mga mabuti na dapat natin gawin? Pagbibigay po ng abuloy. Ulitin ko po yung uno. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti, yung pong pag-aabuloy. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala mubuhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, eto na, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga. Saan po nagbibigay ng limos? Sa mga sinagoga. Sa panahon natin, ang tawag nila kapilya. Sambahan o pinagtitipunan. Pangkaraniwan po ginagawa yung paglilimos o yung pagbibigay ng mga abuloy. Ulitin po natin. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Sa Iglesia ni Manalo, isinusulat Kapag ka po nagtatanging ang dugang, kailangan nakasobre. Ilalagay mo yung pangalan. Kaya alam po ng karamihan na ikaw ay nagtanging ang dugan. Inilalagay doon sa tinatawag nilang dati, ang tawag, libreto, ngayon blue book. Sasabihin sa iyo ng diakono o kaya yung ay kapatid urong pa ho yung pasalamat mo malapit ng araw ng pasalamat. Para maragdagan. Bakit alam na ulang o urong? Kasi nakikita. Kapatid, hindi po kayo nagtanging ang dugan. Bakit? Nakalista Ulitin ko pong basahin. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito. Kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Dapat ililihim mo paano mo ililihim? Sasabihin sa iyo ng katiwala mo o yung diakono. Urong pa huwing pasalamat niyo Hindi po kayo nagtatanging ang dugan bakit? Nakasulat natin. Upang malihim ang iyong paglilimos at gaganting ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kasi po nakasanayan po ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, abuloy, laga, tanging ang dugan. Hindi po nila ipinakikilala ay yun ay mga limos. Bakit? Lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, hindi po nagbabasa ng Biblia, karamihan.
Ang tawag po doon, limos. Ibang termino ng mga abuloy. Ngayon, balikan po natin itong ikalawang Korinto, 9:7. Meron po akong gustong ipapansin dito. Ikalawang Korinto, 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito po sa terminong magbigay ang bawat isa, kasama ba si Manalo? Kasi po sa iglesia ni Manalo, pati bata, kinukunan ng abuloy. Kung tawagin nila pagsambang kabataan. Mga wala pang trabaho, kinukunan ng abuloy. Saan manggagaling po yung abuloy ng mga bata? Di sa mga magulang. Ilang beses nang mag-aabuloy sa iglesia ni Manalo? Ang turo ni Manalo po, apat sa araw ng linggo. Kinukuha ng diakono, kung lalaki ka, diakono isa, kung babae ka, isa. Yung pong tanging nandugan, yung nakasobre, nagdalawa. Para sa lokal o distrito, yung isang sobre. O yung isang sobre, para sa lingap sa pamamayan. At yung pang-apat, yung tinatawag nila sa ngayon na dati libreto, ngayon blue book. Yung ahing pasasalamat. Dati ginagawa po nila December. Ngayon pati July, kung tawagin nila mid-year pasalamat. Ito po sa araw ng linggo lang. Kung susundin mo yung turo ni Manalo, 4 na beses. Pera, Webes. Kaya sa loob ng isang linggo, 5 beses. Yun ang turo ni Manalo. Ang tanong, ang nakalagay bawat isa. Si Manalo ba yung turo niya, magagawa niya? Mas maganda po, Biblia po ang ating pasasagutin. Ganito po si Manalo. Mateo 23:3, pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat, ulitin ko po doon sa una, nasa huli na Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ang palatandaan sa mga bulaan, tagapagturo. Ang turo na ginawa nila, ipapakilala nila sa mga miyembro. Ipatutupad nila sa mga miyembro. Yung tagapagturo, hindi niya gagawin. Yung turo, hindi niya gagawin. Paano po niya magagawang magbigay ng abuloy? Si Manalo po kasi, bakit hindi niya magagawang magbigay ng tunay? Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Kasi po, ang tungkulin daw po nila ay mangaral. Ang pinakatrabaho daw po nila mangaral. Inuulit ko po, saan mababasa sa Biblia na exempted yung ministro sa turo niya? Kasi po, mas maganda, Biblia pa sasagutin natin. Dito po sa New Filipino Version po. Roma Kapitulo 2, talatang 21, pakinggan ninyo. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka magnanakaw? Ang ibig ko sabihin po, bago mo turuan ng 5 beses magbigay yung mga miyembro, pangunahan mo. Sasabihin ba ni Manalo wala po akong karapatan magtrabaho Ganyan lang po akong umaasa sa tulong saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy. Ang ibang termino po ng mga abuloy limos Sa makati si Manalo, dahil sa wala siyang karapatan magtrabaho, umaasa siya sa tulong. Saan nagmula yung tulong?
mula sa mga abuloy. Ngayon, ang utos, magbigay ang bawat isa. Saan niya kukunin ibibigay niya? Umaasa lang sa tulong. Nanggagaling po sa tulong. Di ba ang tungkulin niya, mangaral, magturo? Ituturo ba ni Manalo na siya nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Sasabihin ba ni Manalo, wag niyo akong tularan mga kapatid. Dahil ang ibinibigay ko ay galing sa abuloy. Kung tawagin tulong. Yung mga ministro niya, ang pagbiministro po sa iglesia ni Manalo, may bayad pa. 13 years pa. Umaasa sila sa tulong. Paano po sila makakapagbigay? Galing sa tulong. Kung titingnan at susuriin natin, hindi sila nagbibigay ng abuloy. Hindi sila makasunod sa utos ng Diyos. Naalala ko po yung nagtanong na isang kaanib ng iglesia ni Manalo sa akin sa Duomo. Ang sabi niya sa akin dahil dati po akong kaanib sa iglesia ni Manalo. Kapatid, sabi niya, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Bago ko sagutin ang tanong mo, sabi ko, sagutin mo muna yung tanong ko. Ikaw saan ka kukuha ng ibibigay na abuloy? Sa aking kinikita. Yung ministro walang trabaho o walang karapatan magtrabaho. Paano siya makakapagbigay? Ang inahasahan lang nila ay tulong. Baka naman po questionin tayo. Kaya hindi po nakasagot yung membro. Ang ministro, hindi po niya magawang magbigay ng abuloy. Hindi siya makasunod sa utos ng Diyos na magbigay ang bawat isa. Bakit ko po nasasabing umaasa sila sa tulong? Mas maganda po pasasagutin natin ang iglesia ni Manalo sa pamagitan po ng kanilang pasugot. Kung papaano po nabubuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro. Ganito ang ating matutunghayan. Ang pasugo pong ito ay September 1995. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicles chapter 24, verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families, Galatians chapter 6, verse 5 to 6, the propagation of the gospel through print, yung pag-iimprenta ng pasugo, radio and TV, and the assigning of ministers for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are 10 offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the 10 offerings or voluntary contribution of each member. Paano po nabubuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro? Binibigyan po sila ng voluntary. Pagka nakarating na kasi kay Manalo yung voluntary o yung abuloy o yung limos, ang tawag nila tulong. Ang tanong, magbigay ang bawat isa. Saan niya kukunin yung ibibigay niya? Kung umaasa lang sila sa tulong. Kaya hindi po nakasagot yung isang miyembro ni Manalo Ang tanong ko, saan ka kukuha ng ibibigay mo bilang miyembro sa iglesia ni Manalo? Sa kinikita ko, si Manalo, saan siya kukuha ng ibibigay? Sasabihin ba ni Manalo, ang pinakatungkulin po nila, mangaral, magturo Ituturo ba ni Manalo, ako, nagbibigay ako. Galing sa tulong. Patay ka. Sasabihin ba niyo, mga kapatid, huwag niyo akong tularan. Kasi galing sa tulong ang aking ibibigay. Yung bang mga ministro ni Manalo, sasabihin ba nila, galing po sa tulong ang ibibigay namin Walang magtuturo niya. Kaya lantaran pong dinadaya ang mga kaanib. Kaya si Manalo po, hindi po kumikilala sa tunay na Diyos.
Kaya sinasabi ko, pagka nakakita kayo ng isang tagapagturo, halimbawa, nakita niyo si Manalo, o yung kanyang mga ministro, kapatid, di ba utos ng Diyos ang magbigay? Ipakilala mo nga sa akin kung paano ka nakakapagbigay. Oh, sino pong matalino sa mga ministro ni Manalo? Sino po ang mga matalino? Mangmang po sa Biblia ang mga ministro ni Manalo. Kaya ganyan po tayong kung gusto nilang makipagdebate, kung naghahamon sila, kung marunong sila, debate lang, diskusyon. Si Manalo ba? Ang problema po, ang turo ni Manalo, 5 beses sa isang linggo. Ni isa lang dito. Pumili ka na doon sa 5 turo mo kung magagawa mo. Kahit isa lang. Umaasa lang po sa tulong eh. Kaya si Manalo po at ang kanyang mga ministro, hindi po nila magawa ang utos ng Diyos na magbigay. Kaya sa bakit kailangan pa nilang magbigay na galing sa tulong? Kasi mandadaya sila sa mga miyembro para mahikayat nilang magbigay. Naalala ko po yung mga sugal sa Metro Manila eh. Yung pong magsusugal, meron po siyang pala. Yung pala na gagamitin niya, bibigyan niya ng pantaya. O eto, tumaya ka. Makikita ngayon ng mga tao na may tumataya. Mana pa, yung pala nananalo eh. Pero kasama pala ng bangka. Ganyan po si Manalo. Tinuturuan niya yung mga ministro niya kung tawagin pala. O magbigay kayo ng abuloy ha. Ipakita niyo sa mga kahani ba para mahikayat niyo sila. Ilan tanong po ginagawa na pandaraya ni Manalo. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, ang pinanggagalingan ng abuloy nila, galing na po sa abuloy, kung tawagin tulong. Yung mga membro, saan nila kukunin yung kanilang ibibigay? Sa kanilang kinikita. Bakit kailangan pa nilang magbigay galing naman pala sa abuloy o tulong? Para hindi, nakalagay po kasi bawat isa. Kaya kita nyo, pati bata kinukunan ng abuloy. Alam niyo po, sa tunay na mafia o sa tunay na sindikato, yung may negosyo lang ang kinukunan nila. Etong si Manalo, pati bata kukunan mo ng abuloy? Alam niyo po, yun po ang problema. Kaya si Manalo, walang nakakaalam niyan. Kahit na yung mga membro. Sa makatid si Manalo, kaya siya umaasa sa tulong, ang tulong mula sa mga abuloy ng mga kaanib. Wala siyang karapatan magtrabaho. Kasi po, nangangatwiran ng mga kaanib dito sa social media. Di po ba trabaho yung pagbiministro? Kung trabaho nga, dapat ituturo ni Manalo. O kami, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Paiyak-iyak po kami sa kapilya. Hindi naman nila sasabihin niyo. Sino magsasabi ng ganun? Na si Manalo at ang kanyang mga ministro ay nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Tutuparin mo ba yung sinabi ng Diyos na ikalawang Korinto 7 na sinabi ba doon sa 9:7 o kayong mga tagapagturo, ang ibibigay nyo galing sa tulong. Wala pong nakasulat na gano'n. Bakit pinapainan ng mga ministro ni Manalo at ang kanyang mga ministro na nagbibigay sila? Ipinakikita na sila yung nagbibigay. Para mahikayat yung mga miyembro. Magpapaligsahan.
Kaya po, tinuturuan pa nila yung mga membro, ay ganito po. Babasahin ko po sa inyo, 2 Korinto, 9:6. Binasa na natin kanina. 9:6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Para po magpaligsahan yung mga membro. Saan ka lulugar, kapatid? Sa kaunti? Kaunti nga ani. Kung sa marami, marami nga ani. Kaming mga tagapagturo, wala kaming hiniahasik. Umaani kami ng marami. Manapa ang ginagawa namin, nagpapakitang tao sa pagbibigay. Galing sa tulong. Si Manalo, nakikita nyo, nanlilimos lang. Magagawa ba niyang magbigay? Hindi. Yung mga ministro, magagawa ba nilang magbigay? Hindi. Bakit? Umasa sa tulong. Ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho. Kasi wala nga silang karapatan magtrabaho. Ang babasahin ko sa inyo, ang tunay bang ministro sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo hindi ba nagtatrabaho? Umaasa ba sa tulong? Ang babasahin ko sa inyo, 2 Tesalonica, ito po ang ayaw basahin ng Iglesia ni Manalo. Babasahin ko sa inyo 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami niyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ang tunay na ministro, katulad ni Pablo, nagtatrabaho para maging halimbawa. Hindi sila umaasa sa tulong. Sino po ang may karapatan? Sina Pablo. 1 Korinto 9:9, Galatia 6:5-6. Hindi po si Manalo. Si Manalo sumasakay lang. Kailangan pagbubutihin mo. Si Manalo, hindi po niya itinuturo ang mga talatang ito. Ulitin ko po yung 9:10. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Good example. Kaya bago ka magturo sa iba na magtrabaho, mga kapatid, mas maganda po basahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang babasahin ng Iglesia ni Manalo. Tinuturuan nila ang kanilang mga kaanib na huwag maging tamad. Ito po, babasahin ko sa inyo. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Anong pagkakaiba po bago ko po basahin ito, anong pagkakaiba ng taong tamad at saka yung walang karapatan magtrabaho? Sino po yung walang karapatan magtrabaho? Yung ministro. Kasi ang pinakatungkulin po nila, pagmiministro. Pinakatrabaho po nila yung pagmiministro. Kaya hindi po sila nagtatrabaho. Yun po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Ulit mo. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. At gumamit siya ng talatan, 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 6, 11, 12. Pakinggan ganun. Aming iniutos nga sa inyo sa mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanig sa Panginoong Kristo na sila'y magsigawang may katahimikan
at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sa iglesia ni Manalo, yung taong tamad, hindi dapat tulungan. Sino po yung umaasa sa tulong? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Sino ngayon ang tinutulungan ng mga kaanib? Yung walang karapatan magtrabaho. Ayaw nga lang nilang tulungan, yung tamad. Ang gusto nilang tulungan o umaasa sa tulong, sina Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Kaya anong ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro? Itinatago ang mga talatang ito na lagi kong ulitin ko pang basahin ng Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Alam naman ninyo, no? Dito po, ang ginamit po, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, pagkatapos tumalon siya ng 11, 12. Nasan yung 7, 8, 9 hanggang 10? Hindi po nila ituturo. Bakit? Umaasa sa tulong. Wala silang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin po nila mangaral, magturo, itinatago nga. Itinatago nga eh. Kaya ganyan po tayong malakas na maghamon sa mga ministro ni Manalo ng debate o diskusyon. Dahil si Manalo, maraming talata na hindi nila binabasa. Katulad nito, uulitin ko lang pong basahin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubilang ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Pagka sinunod natin ng Biblia, si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi dapat pakainin. Dahil wala silang karapatan magtrabaho. Kung nagbabasa ka ng Biblia. Si Manalo hindi lamang po pinakakain. Pinayayaman pa. Nakasakay pa sa aeroplano. Sasabihin ba ni Manalo, mga kapatid, ang payayamanin natin dito, yung katulad ko na walang karapatan magtrabaho. Hindi naman ituturo. Di ba ang tungkulin niya mangarap? Hindi niya ituturo. Itatago nga eh. Yung pagkakaroon ng aeroplano, itinago nga sa mga miyembro. Inilihim pa. Paano nababalitaan? Paano nila nalaman? Social media. Kaya nga si Manalo, nananawagan siya na huwag nang manood sa mga napapanood sa social media. Bakit? Walang karapatan magtrabaho eh. Kasi po, palasak sa mga kali, ang pinakatungkulin po nila mangaral eh. Hindi ba trabaho yung mga ngar? Ituturo ba ni Manalo na, nanlilimos lang ako eh. Umaasa lang ako sa tulong eh. Umaasa lang ako sa abuloy eh. Naka-aeroplano ako eh. Sino magtuturo nun? Kaya nga itinatago pa nga ni Manalo. Kahit saan makarating ang tunay na ministro, nagtatrabaho po. Si Manalo, kahit saan makarating eh. Yung mga ministro niya, hindi sila makahanap ng tuturuan. Kahit na meron niya silang kotse, bahay, pagkain, lahat. Hindi po nila magawang maghanap. Kaya kung tawagin nila, pamamayan. Ang babasahin ko sa inyo, ang bagong ang Biblia, 18:3. Kahit sa makarating ang tunay na ministro nagtatrabaho. Pakinggan po ninyo ang nakasulat. 18:3. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuli siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Apostol Pablo, ipinakikilala niya na hindi siya umaasa sa tulong. Ang tulong po, nagmula po sa limos o abuloy ng mga membro. Hindi po nila inaasahan.
para maging halimbawa nagtatrabaho sila. Bakit kailangan po nilang magtrabaho bago po nila turuan ng iba na magtrabaho, sila muna para maging good example. Kaya si Apostol Pablo nagtatrabaho sa tagagawa po ng tolda, kahit siya sa mga rating. Ang mga ministro ni Manalo, yung maghanap, may kotse na, may bahay na, lahat. Hindi makahanap po ng tuturuan. Kaya ang tunay na ministro, nagbibigay siya. Hindi po galing sa tulong. Katulad ng ginagawa ni Manalo at ng kanyang mga ministro. Ang babasahin ko sa inyo, Salita ng Buhay, Kapitulo 20, Ner, pakisarado mo nga yung pinturon. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa. Dito po sa Salita ng Buhay. Kapitulo 20, talatang 33-34. Saan nagmumula yung ibinibigay ng mga tunay na ministro? Tunay na tagapagturo, batay sa Biblia. Katulad ba ng kay Manalo na galing sa tulong? Pakinggan po ninyo. Kasi po, hindi po nila binabasa ito, hindi nila itinuturo. Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Aklat po ng Gawa. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan. Nasa sa ating pagbabanat ng buto. Matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Saan lumulugar ang tunay na ministro? Sa nagbibigay. Saan galing po yung ibinibigay? Galing po sa kinikita nila sa pagtatrabaho. Sa kabila na po na meron silang karapatan na humingi ng tulong. Unang Korinto 9:9, Galasa 6:5-6. Ituturo ba ni Manalo? Eto, mga kapatid, halimbawa, magbibigay si Manalo ng 5 milyon. Galing na sa tulong. Kanino pupunta yung ibibigay niya? Sa kanya rin. Yung mga miyembro, pinapahinan lang. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay ng abulo? Hindi po. Lantaran, hindi. Kaya po nating patunayan. Sa bakit si Manalo hindi makasunod sa utos ng Diyos? Manapa, ang uturo pa nga ni Manalo 5 beses. Kahit isa lang diyan, hindi niya magawa. Tatandaan po natin, ang tunay na kumikilala sa Diyos, yung sumusunod sa utos. Baka sabihin ng iglesia ni Manalo, baka mga tuwiran po sila. Isang utos lang yan. Paano mo sasabihin isang utos lang yan? 5 beses isang linggo, 5. Kahit isa lang dyan, hindi makagawa si Manalo. Hindi niya magawa magbigay ng tunay. Mas maganda po basahin natin. Isang utos lang Mas maganda po babasahin ko rito. Aklat po ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 10. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 2:10, Santiago. Ito po. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Magagawa ba ni Manalo na magbigay ng abulo? Hindi. Ng tunay, yung mga ministro, hindi rin. Bakit hindi nila magawang magbigay ng abulo? Umaasa sa tulong. Bakit sila umaasa sa tulong? Walang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin po nila, ang pinakakarapatan nila, o pinakatrabaho nila, magturo. Ituturo ba ni Manalo? Kami nagpukunwari sa pagbibigay ng abulo. Hindi po nila ituturo yun. Isang utos lang. Kay Manalo nga, 5 Kahit isa lang dito, hindi nila magawa. Uulitin ko bang binasa?
ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Anong nagagawa? Santiago dating salin po. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito sa Santiago 2:10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may nakitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Si Manalo tisod. Paano po natin masasabing si Manalo tisod? Kahit isa lang sa kanyang turo. Si Manalo po gumawa ng doktrina. Pakita natin yung doktrina. Baka sabihin po nila, wala tayong hawak na doktrina. Ito, Pandoktrina 19. Pwede mo bang itanong sa mga ministro ni Manalo? Huwag na si Manalo nagtatago. Hindi yan makikita. Yung mga ministro, kung malalapitan ninyo, itanong nga ninyo Pandoktrina 19. Kapatid, totoo bang mag-utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Ipakilala mo nga sa akin kung paano ka makakapagbigay. Baka tatakbo yung ministro ni Manalo. Dito tatakbo yung mga ministro ni Manalo. Sino po? Sa mga ministro ni... Kung meron pong nanonood ngayon, kasi po, baka kala nila hindi po natin kayang humarap o lumaban ng debate sa mga ministro ni Manalo. Kaya kong patunayan na si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Dahil si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila magawang magbigay ng abuloy o limos. Kaya marami silang nadaya. Marami silang nadaya. Kaya kapag meron pong mga kaanib ng iglesia ni Manalo na sinasabi, di ba utos ng Diyos ang magbigay? Bakit di mo turuan si Manalo at ang kanyang mga ministro? Bakit si Manalo ba, hindi ba niya alam ang 2 Korinto 9:7? Hindi ba niya alam ang doktrina niya? Alam. Kaya si Manalo, pagka natuklasan yung si Manalo hindi makapagbigay ng abuloy, pati ng kanyang mga ministro, alam niyo po, kung anong ginawa ni Manalo, kinakot niya ang kanyang mga miyembro. Gumawa ng 10 utos, huwag lalaban sa pamamahala. Bawat bahay po ng iglesia ni Manalo, meron pong 10 utos na ginawa ni Manalo. Huwag lalaban sa pamamahala. Para hindi po siya kalabanin. Kapag natuklasan niyo na si Manalo, hindi kumikilala sa Diyos dahil hindi niya magawang magbigay ng abuloy, pati ng kanyang mga ministro. Nanigurado si Manalo na hindi siya kakalaba. Hindi po. Ang Diyos galit. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Isayas 24:15-16. Ganito po ang aking matutunghayan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Ang nagagawa po nila sa harap po ng Diyos, kataksilan. Kaya anuman pong gawin nila ngayon, napapahiya sila. Hindi po kumikilala. Kala po ng iba babasahin ko sa inyo, mas maganda sa Biblia, Oseas 4:7, pakinggan ninyo sa ang bago. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasalalaban sa akin, aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kalwalhatian. Si Manalo naman kasi hindi naman kumikilala sa Diyos. Sinong
magtuturo kay Manalo ngayon? O gawin mo naman totoo, kapatid, sa araw ng pagsamba, paiyak-iyak ka pa eh. Etong mga anak namin, halimbawa, yung isang pamilya, mag-asawa pagkatapos 6 anak. Wala na nga silang ikinabubuhay ng maayos eh. Ibig sabihin kakarampot po ang kinikita eh. Mga bata pa yan, bakit kukunan mo ng abuloy? Ikaw, hindi mo naman magawang magbigay bilang tagapagturo. Kaya po ang ginawa po ni Manalo, bawat lugar sa bansang Pilipinas, gumawa po siya ng pinakabangko. Yun po ang tinatawag nilang mga kapilya, para pasok lang ng pasok ng pera. Ang kolektor niya, yung mga tinatawag niyang mga ministro. Kaya nagtayo siyang, kung tawagin po nila, ay Blue Book. Sa ngayon, dati, libretor. Kaya po ang isang bansa, anuman po, sino man sa mga politiko, anuman po ang, ibig sabihin, mawala man po ang korap sa parte ng politiko o sa panig ng gobyerno, mawala man ang korap. Kung ang mga tao, dinadala ang yaman nila sa mga reliyon o sekta, katulad ng kay Manalo, ang bubuhayin nila, yung mga walang karapatan magtrabaho, katulad ni Manalo ng aeroplano. Si Manalo ba kumikilala sa tunay na Diyos? Hindi. Ang kanyang mga ministro, pati na po yung mga miyembro. Walang inihahasik. Umaani ng marami. Kaya pagka nakakita po kayo sa mga ministro ni Manalo, magpaturo po kayo ng pandoktrina 19 sa kanila. Tanong nyo lang kung kaya nilang gawin ng totoo. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Umaasa lang sa tulong. Sa mga kapatid, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila magagawa ang utos ng Diyos. Muli kong babasahin at huling talata na aking babasahin, unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos, kailangan magagawa natin. Hindi po yung ipapagawa natin sa iba. Kung nagpapakilala kang tagapagturo, turuan mo muna ang iyong sarili. Halimbawa, gumawa ka ng turo, 5. Magagawa mo bang magbigay ng 5? Kahit na isa lang hindi mo magawa sa turo mo. Meron po ba kayong kilalang mga ministro ni Manalo na magagaling sa Biblia? Yan po ang aking paksang naipaksa. Tatandaan po ninyo si Manalo. Hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Hindi niya magawang magbigay ng abuloy ng totoo. Kaya sa panahon po ng pagsamba, pagtitipon nila, si Manalo at ang kanyang mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Hindi po utos ng Diyos na kayong mga tagapagturo, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Wala po niya. Kay Manalo lang meron. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat.